si Osa Hen. Sandali lang. Huwag mo itulak yung bisita natin, pare. Kapatid, huwag kayong ganyan. Na-approve na yung sakit. Hindi naman po sila pupunta sa Blue Ribbon. Pupunta po sila. Pupunta lang po sa opisina ko, sir. May ikaklar. OMG mga kababayan, ganyan po pinigilan nang marinig po itong Brave 18 na pupunta po dyan at dadalo nga po sa hearing. Bigla pong nagkaroon ng meeting na lang po ito mga kababayan at panoorin nyo po si Marcos Bangag Jr. aba kaway ng kaway na naman sa mga langaw at ipis. Panoorin nyo po kung paano na naman mapahiya itong si Marcos Jr. Magandang hapon po mga kababayan dito sa Jensen. Kasalukuyan nandito ang ating mahal na Pangulo. No, habang kumakaway-kaway siya, ang saklap lang kasi walang kumakaway sa kanya. Parang napaka-natural lang na araw na ito para sa atin. Ikukumpara natin yung mga dati nating Pangulo. Siguro dinudumog niya ng mga fans at saka ng mga kababayan. OMG, kabayan, hindi na po nagsisinungaling ang ebidensya. At yan nga po ay si BBM, kitang-kita na kahit siya pa ang Pangulo ngayon, hindi po siya pinapansin kung saan-saan po siya kumakaway. Ang kinakawayan niya po yata ay mga butiki, ipis at asipot. Dahil dyan mga kababayan, eto na. Ang ating magiting na Brave 18 ay mayroon pong matindi pong nireveal kung sino po ang isa sa diniliberan nilang malita. Ang tindi po nito mga kababayan at matindi. Dahil huhulaan nyo mamaya kung sino ba ang congressman na ito na diniliberan ng isang magiting or Brave 18 mga kababayan. So, at dahil dyan si dating Gobernador Chavit Singson kulong mga kababayan. ang mga magnanakaw, ayan, kumakaway-kaway pa. Di ba? Ayan po ang ating pag-uusapan. Isang magandang araw muna sa ating lahat. Mga kababayan, mga kasulit ka-BMR, maligayang pagbabalik sa ating channel. Bago po natin tunguhin ang ating mga detalye ng ating pag-uusapan, tayo po muna ay magkakaroon po muna ng mga pagbate, ano ba? Pasalamat po muna sa lahat ninyo na mga taga-subaybay at taga-panood ng ating channel. Doon na sa mga ngayon pala po nakabisita, no, paki-like at paki-share ng ating video. At paki-subscribe na rin po. Pag nag-subscribe kayo, ayun na po, 1,149, magiging 150 na po yan. Kasi live subscribers count po ang ating pinapakita sa inyo mga kababayan. Habang pinapanood nyo po si BBM na kumakaway-kaway, mag-subscribe na po kayo dyan. Para naman mayroon naman makakawayan si BBM. Kawawa naman, ayun, kumakaway-kaway na naman mga kababayan. Sino bang kinakaway? Wala man lang gumanon din, ano? Ang babastos nito mga taga-Jinsan din talaga, oo. Manny Pacquiao, itong mga tao mo dyan sa Jinsan, oh, hindi man lang kinawayan si BBM. Nakakaya naman to. Anyway mga kababayan, maraming salamat sa mga magsusubscribe. Tatanawin ko pong utang na loob yan. Wala pong bayad yan. At syempre pa, eto na mga kababayan. Tunguhin na po natin ang mga detalye ng ating pag-uusapan. Eto po, si Governor Chavit Singson. Nauna pong nakulong. Pastilan naman tong ating bansa na unsa naman ni Oy. Arestado si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson kaninang alauna ng hapon sa kanyang bahay sa Corinthian Gardens sa Quezon City. Dahil yan sa kasong cyber libel. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, nakapagpiyansa na rin ang dating gobernador sa halagang 60,000 pesos. Sinubukang hingin ng BNC ang panig ni Manong Chavit pero hindi pa siya tumutugon sa aming mga mensahe. Manatiling nakatutok. OMG, kabayan, ayan na nga po ang ating sinasabi. Si Manong Chavit ay ito po ay malakas po itong sumisigaw, no, na mayroon pong nakawan, mayroon pong mga pangyayaring mga flood control, flood corruption, especially lalo na nga po diyan sa kanyang lugar, no, sa Ilocos Norte, mga kababayan. Ilocos Sur pala si Chavit, pero sa Ilocos Norte, diyan nga po sa 1st District kung saan nandyan po si Sandro Marcos, yung anak ng Pangulo,
ay marami po dyan, mga kababayan, ang mga flood control issues, mayroon din patapos, may mga depektibo, kung ano-ano pa mga kababayan. Sinisiwalat po ito ni Governor Chavit Singson, dahil dyan, kulong ka na kaagad, Singson. Mauna kang makulong versus doon sa mga magnanakaw. Bakit kanyo mga kababayan? Sapagkat yung lugar na yan, mismo, dinalhan ng Brave 18 ng mali-malita. Ilang malita ba ang dinala dyan? Natatandaan nyo ba kung ilang malita ang dinala ng Brave 18 mga kababayan? Aba naman talaga, oo. Itong ating sitwasyon ngayon, kung sino pa yung nagbubulgar ng mga magnanakaw, nagsusuplong, or nagsasabi kung sino mga magnanakaw, siya ngayon ang ikukulong. Kaya mga kababayan, sa totoo lang, napakalaganap po nitong mga nakawal sa gobyerno. Bakit? Kasi nga, pagka ikaw pumiyok, bigyan ka ng ninakaw. Pag tumanggap ka, magnanakaw ka na rin. Kaya wag na wag kang pipiyok. Mga kababayan, wag na wag kang pipiyok. Alam nyo, gawain lang po yan ng isang sindikato. At nakikita po natin ngayon sa ating gobyerno, napakalawak po ng sindikato. Biruin mo ba naman? Biruin nyo mga kababayan. Tingnan nyo si Martin Romualdez nauna ng pinangalanan noon pa. Di ba? Nauna na siyang napinangalanan. Kaya nga nasibak si itong si Chis Cariote or Judas Chis Escudero, di ba? Kaya nga siya nasibak noon dahil doon sa pagkakaroon ng Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta na nabanggit ng mga diskaya na dinideliveran nga, or hindi pala mga diskaya. Ito pa lang si Saldico, ito si Sergeant Gutesa. Diniliberan ang bahay ni Martin Romualdez diyan nga po sa Malacanang, diyan sa Forbes, di ba? Nauna ito Nauna na itong binanggit. Pero biruin mo, sino mga nakulong? Bong Revilla, Jingo Estrada. Hindi naman itong mga naunang nabanggit. Di ba mga kababayan? Sino pa? Chavit Singson, Ka-Eric, sino pa basta mga kalaban nila, kulong lahat. Mga basta ito, tandaan nyo lahat po ng nagbubulgar ng mga pagnanakaw, kulong lahat yan. Ganon, di ba? Matik na yan. Basta magsalita ka, pumiyok ka. Kaya nga nung ginawa nila kay BP Inday, kasi ayaw sumunod ni BP Inday, tinambakan nila ngayon ng issue. Kaso, lalo na sa impeachment, di ba? Kasi nga po, hindi nakiisa si BP Inday. Ganun po talaga, mga kababayan. Pero kung nakiisa lang si BP Inday, sa kanilang pagnanakaw, alin? Magsasalita ba si BP Inday ngayon? Lalabas ba? Lulutang? Hindi. Di ba? Hindi mga kababayan. Ngayon, kung sino man ang lumulutang, ayan, kasuhan ka agad. Sana lang mga kababayan, magsilbi na po itong sa bagay, ang hirap kasi. Pero alam niyo, napapaisip talaga ako. Sa dami na ng mga katulad dito ni Chavit Singson. Di ba si Chavit Singson nagbulgar tungkol kay Erap at history na nga, di ba? Si Erap natanggal. Na-impeach si Erap, natanggal dahil dito kay Chavit Singson. Bandang huli, ang mismong general ay bumaliktad, di ba? I mean, nag-withdraw ng support kay Erap, kaya wala na talagang magawa si Erap. Pero ang tanong ngayon mga kababayan, sa lawak ng influence nitong Marcos administration, dito sa lahat, grabe. Mula sa pulis, tingnan nyo si Torre, di ba mga kababayan? Tingnan yung ginawa kay Torre. Anong ginawa ni Torre? Di ba? Si Torre, sangkot din. Anong ginagawa doon ni Torre sa ibang mga Marines? Ayon din sa Brave 18, kinukumbinsi sila ni Torre. Di ba mga kababayan? Na magpalit ng pabulaanan daw. Tapos bibigyan sila, sinusuhulan sila. Kita nyo mga kababayan, ano bang ginawa ni Torre? Ayun nga, illegal na ginawa niya ang paghuli kay Tatay Digong gamit lang yung ICC warrant na hindi naman po tayo sakop ng ICC. Di ba mga kababayan?
So, lahat ng ito, napakarami po talaga ng mga pangyayari na panggigipit at napakalawak talaga ng sindikato at korupsyon at pagtatakip. Basta ka magsalita laban dito sa administrasyon, sigurado, mabilis pa sa alas 4, mayroon ka ng kaso. Pero, itong tinutumbok ng lahat ng halos ng investigasyon si Martin Romualdez, hindi pa nakukulong at hindi pa nakakasuhan. Yan po ang realidad ng sindikato ng Administrasyong Marcos Jr. Kasabwat mula sa kanyang pamilya hanggang sa kanyang mga kamag-anak, hanggang sa mga congressman, hanggang sa ilang mga senador. Gets nyo, kabayan? At lalo naman doon sa kanyang mga tauhan. Lahat halos, tingnan nyo, DBM, Aqua, biruin nyo mga kababayan, lahat halos nabanggit eh. Ito talaga ang matindi, no? Perfect talaga. Mulat, kanyang little president, executive secretary, si Batman. Diba? Tama nga talaga, no? Batman, ang asawa niya kasi si Darna eh. Tama ba? Nagdarna ba yung asawa nito, mga kababayan? Tama, no? Oh. Si Batman, di ba? Si Batman, yung walang ibang inisip kundi lumamon ng tax ng bayan, magnakaw ng tax ng bayan, si Batman. Ang asawa ni Batman, si Darna. Ngayon, si Darna naman, anong kapangyarihan ni Darna? Ding, ang bato! Ayun, ipinaasa doon kay Bangag. Sininghot! Ayun, mga kababayan, takot na takot sa hair follicle drug test. Ganun po. Kaya ang sindikato umiikot sa ating bansa. Okay? So, sorry ka lang, Governor Chavit Singson, mauna ka munang makulong bago makulong ang mga mastermind at ang mga magnanakaw sa ating gobyerno. Kasi malawak po ang kanilang impluensya. Pero tingnan nyo rito mga kababayan ha, ito pala ang senaryo kung saan papasok sila Senator Robin at dumating pala itong mga Brave 18. Diyan nga po sa ginawang Blue Ribbon hearing na naging meeting na lang pala. Sila na lang pala yung nagtutuan dyan nila Matibag. Mukhang si Matibag ang direktor eh, di ba? Kasi nagkaroon ng isang senaryo na si Matibag lumapit at kinausap sila ng ng off the record, di ba? Ano yun? Kayo lang pala nag-uusap dyan. Public hearing nga yung ginagawa ninyo, hindi nyo pinaparinig. Ibang klase mga kababayan, ano? Sandali lang. Huwag mo itulak yung bisita natin, pare. Kapatid, huwag kayong ganyan. Na-approve na yung sa akin. Hindi naman po sila pupunta sa Blue Ribbon. Pupunta po sila. Kaya Pupunta lang po sa opisina ko, sir. Pupunta pala sila mga kababayan doon sana sa Blue Ribbon hearing. Ano ho? Pupunta pala sana itong mga ito. Kaso nang mabalitaan pala ito mga kababayan ni Bindalo Tulpo na nandyan na yung mga Marines, no? Or nandyan na yung Brave 18, abay biglang kung ano-anong hinanap sa kanila. Isang oras sila mga kababayan na pinag QR code or kung ano-ano doon mga ginagawa-gawa pa doon sa bago makapasok. Maliwanag, di ba? Na dinili sila, habang dinidili sila, nag-meeting-meeting sila doon at linapitan ni Matibag itong mga senador. Ito naman mga senador, akala mo naman, hindi sila mahalata ng taong bayan, di ba? Nag-usap-usap sila ngayon. Teka, sandali, andyan na yung mga Brave 18. Delikado tayo nito, baka mamaya. Harap-harapan tayo sabihin, ito yung ebidensya ko. Senator Bindalo, ito yung ebidensya ko. Ito yung USB, buksan mo. Ito yung USB ng CCTV na nag-deliver ako sa inyo, paktay ka diha. Kaya sandali, bigyan niyo muna ng QR code dyan. Kaya magmi-meeting pa kami rito, pag-usapan pa namin. Lapit ka agad si Matibag. Paglapit ni Matibag, ano kayang binulong mga kababayan? Sa tingin nyo, hindi kaya yung binulong sabi huwag mo nang papasokin yan. Huwag mo papasokin, delikado tayo dito. Baka magkabulakaan tayo. Di ba mga kababayan? Di ba pwedeng ganon? Di ba mga kababayan? Di ba ganon? Natakot sila rito eh. Tapos pagkatapos nila magbulong-bulungan. Sige. Meet na tayo.
Meeting na lang ang nangyari. Oh, wala na. Kaya sabi itong sila Levito Baligod, mag-press ko na lang dito kay Senator Robin. May ika-clarify lang kasi ako. Aba, sir, parang may tinitignan ka, tinititigan, sir. ah. Hindi po. Aba, sir. Sir, kayo si Osa, head? Sandali lang. Kita nyo mga kababayan, ito mismong usaa ngayon na bagong gawa ng bogus na Senate leadership ni Gatchalian, mga kababayan, ay pinipigilan sila rito. Biruin mo, Senator Robin Padilla na talaga ito, ay pinipigilan sila. Halatang-halata mga kababayan na mayroon po talagang kinatakutan. Ito pong bogus na Blue Ribbon at naging meeting na lang. At sila na lang ang naglokohan dyan, mga kababayan. Kasi wala naman pa sila nagawa eh. Ano bang napatunayan nila dyan? Sila lang naman nagbulahan. Di ba? Kaya nga, isang video mga kababayan, di ba, nang sinilip sila ni Senator Robin, biglang 1 minute suspension, narinig natin sa background. Naalala nyo yun? Naalala nyo yung kabayan? Biglang 1 minute suspension, sabi ni ni Tolpo nang sumilip sa Senator Robin doon eh. Oh. Di ba? Yun mga kababayan, magkukunik-kunik na yan. Bakit namang biglaan on the spot bigla nilang sinasabi na walang hindi na ito Blue Ribbon. Nakasit yan eh. Di ba ini-invite nga nila yan? Yung 18 Brave 18, sabi naman ng iba siguro magsasabi, hindi, ang sagot nitong mga ito, kumonsulta muna sila kay Senator Alan. At ang sagot naman ng Senator Alan noon na hindi ko na kayo pananagutan. Kung ano man ang ninyo diyan. No? 'Di ba? Hindi si Senator Alan nagsabi na papayagan ko kayo, hindi ko kayo papayagan, basta nagbabala si Senator Alan na malalagay kayo sa alanganin pag pumunta kayo diyan. 'Di ba? Hindi ganoon yung hindi nila pinayagan, hindi rin sa hindi pinagbawalan sila. Nagpunta po itong mga ito. Himalay natin mga kababayan kung strategy pala nila ito. Total, invited naman sila, di ba? Invited naman sila doon sa sinasabi ni Tolpo noon na akala mo ko sinong napakatapang, humihiram lang naman yata sa robust. Sabi nila, hindi ko masabi yon. No? Isipin nyo mga kababayan, malay nyo kung strategy pala ito ng Marines na pupunta talaga sila pero hindi sila muna nagko-confirm. Hindi sila talaga nagsabi, no? Pero pupunta talaga sila kasi kung hindi sila pumupunta, bakit sila pumunta dyan? Gets nyo mga kababayan? Eto, sabi mo, maranong common sense. Pupunta sila. Kasi kung hindi pala nila intention talaga pupunta doon sa Blue Ribbon hearing sana na ginawang meeting ni Tolpo, di sana hindi na sila nagpunta dyan. Tama hindi? Nagpunta sila dyan eh. Di ba? So mga kababayan, intention talaga nila pumunta. At nang malaman ito, pinigilan sila na wag muna makapasok 1 hour. Tapos doon sila ngayon nagkaroon ng meeting siguro, nagkaroon ng usapan, yung bulong-bulungan. Huwag na natin i-declare na lang natin meeting ito kasi baka magkabulagaan tayo dito. Possible ba yon? Of course, possible siguro yan mga kababayan, di ba? Tuloy natin kung ano po ba talaga ang Ito nga yung mga Brave 18, nagpunta na po ito sa Ombudsman. At napakaganda po ng resulta ng pagpunta nila sa Ombudsman mga kababayan. Ito po, panoorin natin. Kontento si Attorney Levy Baligod at Johnny Buduan, isa sa 18 nagpapakilalang bagmen at dating security aide ni Zaldico sa nangyaring question and answer process sa Office of the Ombudsman kahapon. Ayon kay Attorney Baligod, naging fruitful ang panayam kay Buduan dahil nailahad nito ang mahalagang impormasyon na maaaring magamit ng mga ebidensya kaugnay ng mga aligasyon na naghatid at nakatanggap umano ng mga maletang may lamang malalaking halaga ng pera ang ilang mambabatas. Nakita rin ng mga panel of investigators na yung yung laman ng kanilang joint affidavit ay kwan lang yon, parang kumbaga teaser, no? Para magkaroon lang ng investigation at maraming
ibinahagi ng mga impormasyon. Bagaman hindi maaaring ilahad ang mga detalye dahil sa confidentiality ng mga pagdinig sa ombudsman, inihayag ni Baligod na tinalakay sa interogasyon ang umano'y maleta deliveries, kung saan ito nanggaling, mga bangkong pinagwidrohan at mga taong nasangkot sa mga transaksyon. Inabin din ni Buduan na nakapaghatid siya ng mga male-maletang pera sa bahay ng isang mambabatas noong November 2023. Halo-halong maleta po yun. May posit naman po yun, sir. Mga rough estimate, mga magkano yan? Hindi ko pa estimate, sir. Magkano yung nakalagay sa Minsan po, yung nakita ko doon, sir, is may 40M. May 50M. Ayon kay Baligod, ang ginagawang tanungan sa pagitan ng mga investigador ng ombudsman ang yugto kung saan bubuuin ang individual affidavits ng bawat security aid. Sa kasalukuyan, isa pa lamang sa 18 ang nai-interview ng ombudsman. Tinatawagan ng ombudsman ng witness, tinatanong, hinihingad ng mga detalye, then ginagawan siya ng affidavit, then ipapareview nila sa abogado na katulad ko, then pagka okay naman, wala namang hindi tama na mga tanong, pipirmahan na at yun na yung affidavit niya. Inaasahang magpapatuloy ang mga pagdinig sa susunod na linggo kung saan susuriin ng anti-graft body kung magagamit itong mga ebidensya sa mga binubuong kasong isasampa sa hukuman. Evan Alva. Ayan mga kababayan, may hula na ba kayo doon sa congressman na diniliberan 2023 pa? Okay, dagdagan pa natin mga kababayan bago nyo hulaan. Ito yon. Sir, sorry I came in late. Can you just walk us through? Kung pwede rin si Sir, ano yung mga broad stroke siguro, no? Sa ilan may mga pinangalanan ba siya? Ano yung naging papel niya? Yes, sabi ko nga, I cannot share with you the details now, but general, nagbanggit siya kung sino yung pinadalhan, paano nila dinala, saan nanggaling yung pera, etc. So personal involvement niya po mismo. Yes, oo. Sir, so mga lawmakers ba to? Paano ba to? Yung mga nakapangalanan sa affidavit nila, yun Yeah. na yun, no? Nagbibigay lang kami ng karagdagang impormasyon para mas malinaw. Katulad nun, yung isang mambabatas, sabi niya kasama siya sa pagde-deliver, so saan nanggaling yung pera? Okay. So sinabi, iba-iba kasi yung pinanggalingan ng pera, tapos iba-iba rin yung kasama ko nung nagde-deliver kasi hindi lang minsan, kundi maraming beses. Sir, siya, I was with regard to Sir Johnny, no? Ilan yung mga lawmakers na pinag-deliveran niya personally? Hindi ko matandaan, no? Sir. Baka maybe you can... Halika dyan. Sir, ilan yung lawmaker yan na ikaw mismo yung nag-deliver? Kita mo yung pera, paano ba yan? Ilan yan, sir? Forward lang, sir. Sir, application. Isa lang po, sir, yung Sir, lapit ka lang konti. I mean, sinabi mo na rin naman kayo, basta. Mga ilan yan na lawmaker? isa lang po yung actual na napag-deliver ako, sir, kay... Huwag mo na. Ilan? Ilan? Ilan, sir? Ilan tao? Magbanggit ng pangalan. Okay, sir, pero ilang lawmaker to, sir? Isa po. Isa. How many times, sir? Isa lang po, sir. Isang beses lang. Pero ikaw talaga yung nagbitbit. Nakita mo yung laman, sir? Opo. Sa mismong bahay, no? Yes po. Magkano? Nakikita naman po, sir, sa halo-halong maleta po yun. May posit naman po yun. Mga rough estimate, mga magkano yan? Hindi ko pa estimate, sir, eh. Pero sir, sabi nyo doon may post-it eh. Sa post-it doon nakalagay yung amount. Opo, sir. Magkano yung nakalagay sa Minsan po, post-it? yung nakita ko doon, sir, is may 40M. 40M. May 50M. Isang beses lang? Isang deliver lang? Yes, sir. Unlock. Yun yung dineliver na amount. Ilang maleta. Ilang large maleta, sir? Mga large Hindi ko po maalala man kung ilang maleta, basta 20 pa tayo na-deliver na. Sa isang delivery lang? Yes, sir. Sir, ilan nangyari to, sir? Sa noong oras, sir, November 21, 2023. 23. Sir, ano ba to? Yun na lang, sir. Bigay mo lang sa amin. Senator or congressman? 23. Senator, bigay mo lang, sir, kahit rango lang. Senator or congressman yan? Yun lang. Wala mang pangalan. Marami naman sila. Congressman. Congressman. Sir, speaking of congressman, 4 House members filed cyber libel
related charges against you. Ayan mga kababayan, mayroon na ba kayong duda kung sino itong congressman na ayon po dito kay Buduan na to, Buduan, ayan. Ito daw po ay mahigit 20 malita, no, malitas ang na-deliver niya rito at tinataya yung laman ng bawat isang malita ay 40 to 50 milyon. Ito daw po ay nangyari November 21, 2023. Mga kababayan, parang isang taon pa lang halos na namumuno itong si Marcos Jr. Bigyan ko lang kayo ng konting idea at clue. Sa tingin nyo kaya, sino itong congressman na ito na halos isang taon pa lang namumuno itong si Marcos Jr. ay mayroon na kaagad na i-deliver dito na mahigit 20 malita na nagkakahalaga or laman ng bawat isa ay 40 to 50 million. Mayroon na ba kayong clue, mga kababayan? Huwag nyo ng pangalanan, ha? Siguro, yung hula ninyo, lagyan nyo lang ng mga alias-alias. Huwag nyo ng pangalanan, ha? Baka madali tayo rito or madali rin kayo. Kasi sabi nga ni Attorney Baligod, no? Huwag nyo lang pangalanan. Pero congressman po ito, meron lang tayong clue or idea bakit, sino or paano sa loob lang ng isang taon pa lang namumuno si Marcos. Tandaan po natin 2022 lang po, July 1 or June 30. No, katapusan nitong June, naupo itong bilang officially itong si Marcos Jr. Doon pa lang siya nag-umpisa maging pangulo ng ating bansa. At supposed to be July 1 ang kanyang unang araw. Di ba? So, ito November 21, 2023. So, ibig sabihin, humigit kumulang isang taon pa lang po ito. Sino ang congressman na ito na napakalakas ang loob na nagpa-deliver kaagad ng ganito karaming pera? Limpak-limpak na pera ng bayan at nilagay sa malita. At ito nga mismo ang saksi at nakita niya mismo itong si Johnny Buduan. Sa tingin niyo mga kababayan, kung hulaan ninyo huwag niyo naman lagyan ng pangalan para hindi po tayo parehas dito madelikado. Kasi sinasabi nga ni Atty. Baligod, huwag niyong lagyan ng pangalan, okay? Sige, sana makinig kayo delikado po yan. Alam niyo naman si Chavit Singson, gobernador po yan. Sa bagay, ito si Governor Chavit, wala itong problema dahil anytime. Kaya naman may pampiyansa naman yan eh. Tayo wala, di ba? Mga kababayan. So, ano lang tayo, easy lang tayo mga kababayan. Wag tayo basta-basta, no? Wag tayo basta-basta magpapadala sa magiging nito mga kababayan, ha? Okay? So, yan na po. Yan na po mga kababayan. Ito nga pong si Governor Chavit Singson. Ang isa sa talagang talagang sampol na pagka ikaw nagsalita laban dito sa mga magnanakaw, may kakalagyan kang kaso, mga kababayan. Yan po ang ginagawa nila, no? Pero siguro karamihan sa inyo baka baka nakatutunog na kung sino ito na congressman na ito na kabago-bago lang ni Marcos Jr. Ang lagi nga iano nga natin dito, isipin nga natin sino ito talaga na napakalakas ng loob or naglakas ng loob kaagad isang taon pa lang si Marcos bilang pangulo. Di ba? Again, inuulit ko po wala pa akong pinapangalanan. Huwag niyo rin pangalanan. Humula man kayo, maglagay na lang kayo kung ano-ano mga alias. Huwag niyo lang direktahin pangalanan. Please lang, okay? Para wala po tayong sabit dito. Okay mga kababayan? Okay, sige. Disclaimer wala rin po akong pinangalanan kung sino itong congressman. Binibigyan ko lang po kayo ng clue at idea na itong congressman na ito napakalakas ng loob. 1 year pa lang mahigit na nanunungkulang ito si Marcos, nakapagpa-deliver na siya ng mahigit 20 malitas na ang laman ng bawat isa ay 40 to 50 million. So, kayo nang magkwenta kung magkano yan. Sabihin nyo na lang 20 times 50. Ilan yun? Yung 5 kasi sa 20, 100 yun. Diba? Tama, hindi? So, 5, yung 20 may 4 na 5. So, 100. So, 400. So, kung 50 million ito, 400 million mga kababayan. Halos kalahating billion na kaagad.
take note ha, wala pang dalawang taon, isang taon pa lang, mayroon na siyang 400 million. Kalahating bilyon na halos. Matindi mga kababayan. Sige, ano pa ba ang ating pag-uusapan? Ito mga kababayan, may nakita akong pare. Ito, kung mayroon tayong pare ni si Father Siano na mukhang yawa na nagkatawang tao, nagsuot lang ng sutana at biglang nagsuyop-suyop na. Ito naman si Father na ito. Ito, ang mahusay na pare mga kababayan. Ito, hindi man ako Katoliko pero sumasaludo po ako rito sa pangangaral nitong pare na ito kasi tama naman ang kanyang mga sinasabi mga kababayan. Panoorin natin si Father Siano ng Compostela, Cebu, no? Tama ba? Ito'y video yata ito ni Edgar Mihurada. Siya nakatutok dito kay Father Siano eh. Lagi niya itong nakikita, no? Panoorin nga natin si Father. Ano bang nangyari dito? Karon ang atong mga brave Marines, katong 18 Marines, ang atong mga brave 13 nga karon nahimo na lang 12 kay nibali ng usa si Chis Escudero ni bali na sa Senado. Mao'y sikat kay karon sa atong katilingban dinhi sa atong kaning kuan ug ang in short ang brave Duterte's group. Minority kay sila sa power, maunang ang gakupot sa power karon ang great majority maong executive department, ang Marcos Group. Ug bisan unsay gustong buhaton sa Marcos Group, mabuhat nila. Maunang doon na gani musulti nga against sa Marcos administration. Kaso dayon, kiha dayon. Pero og dunay anomalya nga gisulti ang mga witnesses against sa kana Duterte's group. Bisan hungihong lang, bisan gamay lang kaayong apan, ila dayon ang pick-upon na tinuod. Pero doon na gani isulti ang mga Duterte's group against sa Marcos Group, ila din ang ingnong fake news. Ayan mga kababayan, i-recap muna natin kaagad. Translate natin. Ito daw, kahit daw kunting alimuom lang, kunting mga ano lang, yung bang para bang bulong-bulong lang, sasabihin ka agad nito fake news nila, no? Pero pagka yung mga Duterte magsasalita against ang mga makagrupo ng mga Duterte, ay ito yun nga, pag mga Duterte magsasalita, sasabihin ka agad na Malacanang fake news. Pero pagka sila magsalita, matindi agad ang katotohanan agad yan sa kanila. Diba? Ganyan po ang nangyayari ngayon. Totoo naman. Sige, tuloy, Father. Nya libel dayon. Ano? Mao na gitawag og panglutos ginamit ang gahong. Mao na rin hitabo kinsa maroy gipangita sa ICC o gipriso sa ICC mga Duterte's group. Tinuod ba gyud nga naa sila kaso? Posibleng tinuod. Pero ikumparar nimo sa mga malitang kwarta nga gidawat nga gisulti sa ato mga 18 Marines, gisulti ni Saldico, gisulti ni Brutesa. Ang mga taong na involved aning malitang kwarta, kana lang usa malitang kwarta pero gamay ra na nga porsyon kanang mga napicturan nga mga malita o gisulting mga malita sa tinuod nga nawa nga kwarta sa atong nasod. Trillions ang nawa. Ang kanang mga malitang kwarta kung subay-subayon moabot ra kunog mga 800 billion, wa kaabot og 1 trillion. Pero nawa nato trillions, dili lang 1 trillion. Wa gyud mo tuo. Ug wa gyud mo file og kaso anhi aning mga tawhana nga natumbok nga maoy nidawat aning mga malita. Daghan kay na sila tanawa social media, naa na diha tanan. Pasalamat ta sa ato karong mga vloggers kay maisugo nilang gipost og sa ato sang mga nihimo sa mga hearings, maisugon sa nilang gihimo para lang yun ma-express, ma-expose unsay gustong isulti ni ining mga tao nga naay gustong isulti. O balanse paunta ang atong pangagamhanan karon, dili unta nila gamiton kanang mga gitawag og persecution o kanang bending the law. Nya unsa may nakabend sa atong law karon? Nganong nahiwi man atong balaod tungod sa kwarta. Lingay mong tupad ning na di ka mahiwi sa kwarta.
Di mahiwi kung naay kwarta. Ang mga balaod sa Pilipinas tulid, pero butangan gani mo kwarta dali kay mabawog. Tulid kuno ba atong balaod, pero butangan kwarta mabawog lang dayon. Tuo mo dili. Kana mao na. Kanang kwarta mao gina siya ang dako kayong kontras Ginoo. Gideclare na sa ni Hesus dinhis Pilipinas. Pilipinas, dinhis kalibutan nga niingon siya, di gyud mo makaalagad sa duha ka agalon, di pwede ninyong alagaran ang Ginoo ug ang salapi. Ang kwarta, muna kanang mga tawo mangwarta, mabawog gid ang ilang kinabuhi. Karon lang grupo diha sa ato mga politicians, ari lang abisan sa mga pari. Naritas mga kami sa simbahan. Sa una daghan kay mag-rally against corruption. Apil ang simbahan, kami rally sad mi. Katong corruption ba? Una, mao tong naka-people power bitaw ta, apil mang simbahan ato against man tos corruption. Pero ang corruption ato billions pa nang gisgutan. Karon ang corruption trillions, why nagrally? Why nagrally nga katong gasigig rallies una ba nahilom karon? Isa may magsigig rallies una, katong mga kuan. Sige na mga related diri sa mga yellow, mga liberal, mga sa tong kuan ilabang anhing Presidente Cory Aquino ba nga mga grupo. Ana, mo to'y kusog emoralib. Hangtod gani pag-abot ni President Duterte, mag-rally pa ginang ilang mga members. Nga magsige to sila ingon panahon atong panahon na mag-rally. Never again, never again. Kinsa ilang inong never again? Marcos. Kanya pag kuan na karon nga daghan kay mga reklamo against sa atong administrasyon nga Marcos gyapon Junior, wa na sila mag-rally. Unsa man? Unsa kay pasabot-an ni? Na bend ang baruganan. Ang solid 13 sa Senado ningon sila di gyud may mo solid. Tabok bitan usa. So bend oy. Mo na karon mabawog gyud ta basta ana nang kwarta. Hasta mga pari. Tan-aw niyo nako dinhi sige kog bawog-bawog. Posible. Posible ay. Butangi ko no diri mga pila ka malita. Na tog mabawog ba. Ano sa palagay ninyo? Ayan, Ang mga pari kasi na to, kababayan. ito yung Ayan ang sinasabi dito, no, ng pari na ito. Nabanggit din niya rin ito nga pong si Escudero na bumaliktad, di ba? Ang rason ni Escudero, mga kababayan, kaya siya bumaliktad para daw magkaroon na raw ng trabaho, magkaroon na daw ng sesyon ang Senado. Ang problema, mga kababayan, mula nung nagkaroon sila ng pag-aagaw, illegal na pag-aagaw ng kapangyarihan sa Senado, ano nangyari? Wala na rin naman, di ba? Kanila rin in-adjourn CNG, di ba? Yun din yung kanilang ginawa eh. Wala rin silang nagagawang trabaho. Di ba? Maliwanag po mga kababayan na itong mga ito ay talagang pinigilan lang po nila yung Blue Ribbon hearing na makarating. Tingnan nyo naman, di ba? Noong kay Marcolita, pinalitan nila si Marcolita na naghihiring noon sa Blue Ribbon. O di ba? Pinalitan nila, tapos si Lacson ang ipinalit. Si Lacson noon, bago pa siya ipinalit, ang ingay ni Lacson, di ba? Pa-interview dito, pa-interview doon, privilege speech dito, privilege speech doon, kahit si Marcolita ay nagsasalita or nagkakandak ng Blue Ribbon hearing nung una. I-recap lang natin mga kababayan ha. Di ba ganun na nangyari? And then, pagkatapos noon, itong si pangalan nito, si Senator Lacson, nang pumalit na, di ba? Nang pumalit na siya, halos hindi na siya magpa-imbestiga. Pero pagka, yung kamukha nun, yung pinaka-last niya na magandang naging hearing noon, yung lumabas si Sergeant Gutesa. Anong ginawa nila kay Gutesa? Una nang ginawa ni Lacson kay Gutesa, pinahina sa pamamagitan ng peke daw, yung perma. Ayun tuloy, natuklasan tuloy itong abogado na 24 hours ang kanya pag-notaryo. Saan ka ba nakakita mga kaubayan na 24 hours pag-notaryo? At yun, nakasuhan tuloy siya. Kasi napatunayan, mukhang mayroon yata siyang inuutusan na pumirma lang doon. Dalawang branch niya, di ba may lumutang pa, galing Isabela ba yun? Galing Abra. Basta mga grupo ng mga kapitan,
Nasabay-sabay na pinirmahan din yung abogado na yon. Paano mo napirmahan yung mga grupo ng mga barangay chairman? Nanotary mo ang kanilang ano? Lahat yun nabasa mo? Di ba? Doon tuloy nagkaroon ng mga ano. Ngayon mga kababayan, hindi naman talaga intensyon para mag-imbestiga itong si Lacson. Kasi nga, kung talagang intensyon siya, bakit doon pa siya pumunta sa notaryo? Samantalang siya naman din, aminado siya mga kababayan, natatandaan natin na itong pag titik in out ni Gutesa ay ito na yung mas mabigat na po itong basihan. Legal na po 'yan. Nabasihan kasi nagsumpa po si Sergeant Gutesa eh. 'Di ba? Samantalang itong ang tawag nito yung affidavit, pang personal na lang sana yun ni Senator Marcoleta para ba kasi mabigat ang binibitawan niya eh. 'Di ba? Pagkatapos noon, ano nangyari kay Sergeant Gutesa? Di ba nawala? Di ba binalita ni Senator Amy na pinababaliktad na, pinagagawa ng ano? Di ba? Di ba tumugma rin yung sinasabi ng ditong Brave 18 na ito na sila ay sinusuhulan sila ni Torre para gumawa ng affidavit para bumaliktad din? Di ba yan na sinabi? Kita nyo? Lahat ng sulok, lahat ng anggulo mga kababayan, sama-sama para takpan, para pigilan po itong Brave 18. Di ba? Wala pa yata nagsusubscribe. 149 pa rin, no? Ito, galaw, walang nagsusubscribe. Bakit kaya? Lahat na kayo, hindi na kayo bago. Hindi na kayo bago. Wala nang bago dito na ano. Walang nagsusubscribe. 149. Napa ako. Malapit na tayo maging 300,000, no? 16,000 na lang mga kababayan. Baka naman, no? Bago matapos ng taon na to, 300,000 na tayo. Ito na, no? Mga kababayan, tapos mayroon pa si Lacson noon, sinasabi ni Lacson na 67 na mga contractors. Bakit wala? Bakit wala man lang siyang isa na pinatawag? Hindi lang po basta contractors po yun. Congressman na contractors. Walang isa siyang pinatawag. Pero ang ingay-ingay niya noon nang hindi pa siya chairman ng Blue Ribbon. Nang siya na yung chairman, wala na. Natamimi na lahat. Pagkatapos, kumuha pa siya ng 2 witness daw niya po, no, na babae na nakatakip ang mukha. Hindi rin sinabi ang pangalan, pero pinag-take an oath. Paano mo masasabing nagsasabi ng totoo yun? Hindi nga nila kayang panindigan mukha nila eh. At pangalan nila, hindi nga nila masabi. Samantalang itong Brave 18, bulgar na bulgar sila, pangalan nila, record nila, alam na ng lahat. Kaya nga sinisiraan sila eh. Diba? Kasabwat pa itong mga animal na mga troll eh. Diba? Kasi lahat sila, sama-sama na sila. Kung hindi man tumanggap ng malita, imbilo. Na pera pa rin ang laman. Diba? Tingnan nyo biruin mo senador, haharangan ka lang ng security guard ng Senado, ng mga senador. Tingnan nyo kababayan kung gaano kabastos itong pamunuan ngayon ni palibasa kasi illegal yung pagkakakuha nila ng liderato ng Senado. Hindi talaga sila legit na mga namumuno sa Senado ngayon dyan. Yun ang kanyang boss itong usaan na to. Diba mga kababayan? Yung hindi legit, yung bogus na leader ng Senado. Yan po ang sitwasyon sa atin ngayon mga kababayan. Ang pinakabuod po nito, hindi po kung ano pa man, ang pinakabuod po ng lahat ay ito nga pong flood control. Ayaw po talaga nila na mabulgar itong flood control. No? Ayaw po talaga nila na makita ng taong bayan. Sa ngayon, ako sa akin lang, no? Sa akin lang mga kababayan, sa akin lang. Hindi ako, sa ngayon, tingnan nyo sino na ba nakulong si Governor Chavit Singson? Samantalang si Governor Chavit Singson, sisiwalat lang naman, nagbubulgar lang naman sa mga magnanakaw.
Pero yung mga magnanakaw, yung mga pinangalanan, mga kababayan, ng mga congressman, wala man lang isa na nakulong. Pansin nyo? Pansin nyo mga kababayan? Sino yung nakulong? Yung mga umamin, yung mga nagsauli. Magkano ang kanila sinauli? Hundreds of billion, pero yung ninakaw nila, hundreds of million, pero yung ninakaw nila, billion. Kumbaga, barya-barya, sinsilyo-sinsilyo lang yung kanilang sinauli. Nakaw na ulit tayo kasi mas malaki mananakaw, pwede naman pala magsauli eh. Yan yung pinauso ni Bindalo Boyeng Rimulya. Diba? Na magsauli ka na muna. Saka na natin pag-usapan kung magkaano talagang ninakaw mo. Basta magsauli ka na muna. Kasi pag nagsauli ka na, mayroon na kaming masasabi. Accomplish na namin. Ito, may magnanakaw. Itong mga ito. Di ba mga kababayan? Ganun po. Pero back to the issue tayo. Pansinin natin. Dito ako talaga ngayon ko lang ito naisip mga kababayan, sino kaya ito? Gusto ko talagang gusto ko talaga i-share sa inyo kung sino ito eh. Na congressman na napakalakas ng loob. Kabago-bago pa lang na presidente ni Marcos. Nagawa niya na kaagad magpa-deliver ng ganyan. At bakit? 18 itong mga ex-soldiers, siya lang muna ang pinatawag. Bakit kaya mga kababayan? Meron ba kayong hinuha kung sino ito? Na ano nyo na ba? Na ano nyo na ba mga kababayan kung maaaring sino itong congressman na mukhang napakabilis o napakalakas niya talaga sa Pangulo. Na mukhang hindi siya takot. Imposible na hindi alam ito ng kapwa niya mga congressman. Lalo na nga yung mga lagi niyang kaibigan, di ba? Imposible hindi niya alam. Hindi alam yan. At imposible hindi rin po ito alam ng DBM. COA. Kaya nga mga kababayan, pati COA, pati DBM. Sabit-sabit dito. Yung DBM, siya may napangandaman, di ba? Sabit din, hindi pa napapaimbestigahan. Yung Bersamin, yung maglolo na Bersamin, hindi pa rin napapaimbestigahan. Wala pa rin pinapatawag. Pero nabanggit sila. Si Saldico. Si Saldico na mismo. Yung sangkot, hindi pa rin nila gustong paniwalaan. Kaya mga kababayan, sabi na nga natin, mawalan na ba tayo ng pag-asa? Wag po tayo mawalan ng pag-asa. Dapat nga sila yung mag-isip niyan na lumiliit na ang kanilang pag-asang makatakas. Bakit? 1 taon na lang pumahigit mga kababayan. May panibago na tayong presidente at yan ay si VP Inday Sara Duterte. Kaya wag po tayong kakalas. Wag po natin sasayangin ang ating boto mga kababayan o pagkakataon na maihalal or ang ating iboto ay si VP Inday Sara. Nang sa ganun, mapanagot na po itong mga ito. Kasi pagka hindi po maging presidente ang Duterte, wala na pong mananagot dito mga kababayan. Matutunaw na lang po ang pera ng bayan at mawawala na po ng saysay. Gets nyo mga kababayan? Sana lang, no? Sana lang mga kababayan. Isipin natin. Ano ba naman yan, no? Wala pa ang nagsusubscribe, may nag-unsubscribe pang isa, anak ng titing naman, no? Wala namang bayad yan, huwag nyo nang bawiin. Huwag nyo nang bawiin, utang na loob, walang bayad yan. Sa mga hindi pa pala alam sa mga sinasabi ko, ito yun, no, mga kababayan. Ganito po pag-subscribe, ha? Ganito po. Parang ito ngayon, itong channel na ito, hindi pa ako nakasubscribe. Yan, no? Yan po sinasabi ko sa inyo. Yan, ha? Tingnan niyo po itong aking Corsair, yan, no? Yan, gagawin ko yung ituturo ko sa inyo paano mag-subscribe. Una, gawin nyo muna mga kababayan, pag nakita nyo po ang aking video, i-like nyo kaagad ganyan. Pag na-like nyo na po, i-subscribe nyo na po. Ayan, nakasubscribe na. Pindutin nyo pa isang beses. Tapos, makikita nyo itong all. Ito yung tinatawag na bell all or notification bell. Ayan. Ayan na po mga kababayan, no? Ayan, yung all na ito. Naka-all na po siya. Ayan. Para bagang mahal ka niya,
mahal niya ay iba, sana all. Ganon. Anyway, tapos niya, nagawa mo na yan. Subscribe mo na. Punta ka na dito. Ito, share. Tapos, copy. Yan, copy. Tapos, punta na kayo sa Facebook or kaya sa Messenger. I-post nyo na. I-share nyo na doon. Excuse me. Post nyo na. Halimbawa, ganito mga kababayan. I-share nyo na dito. Ito yung Facebook ninyo. Halimbawa, itong Facebook ninyo. Hindi yan. Halimbawa, itong Facebook ninyo, no? Yan, itong Facebook ninyo. Lagyan nyo na lang, share. Ilagyan nyo na ng halimbawa, yung caption nyo ito. Halimbawa lang mga kababayan, caption lang yan, ha? Tapos, space ka muna. Tapos, asan na yun? Punta natin ulit, ha? Ay, saan na ba yun? Saan ka na? Dito rin sa taas, kung hindi mo maano, copy paste lang. Copy. Ayan, Sa taas, pag hindi mo ito nakukuha dito, sa taas ka punta. Tapos, balik ka dito, mga kababayan. Ayan. I-share mo na dito. Ayan, Paste. Share. Ayun, tapos, post. Okay? Sa Facebook, o sa cellphone man, sa laptop man, ayun, na-share na. Ayan, mga kababayan. Naka-share ko na itong video na ito. Yan. Diba? Ganun po ang mga kababayan. At lahat ng yan, walang bayad yan, ha? Wala kayong babayaran. Okay? So, wag mo kayong magdamot. Wala pong bayad yan. Tapos, pag nakasubscribe na kayo dito, isang beses lang yan. Ganun din dito. Itong share. Kasi pagka ulit pa kayo, hindi nyo na ulit masishare, nalalike yan. Like lang. Pero yung share, pwede nyo ilang beses yung kunin yan. Pwede nyo i-share kahit saan. Kahit ilang beses, pwede, mga kababayan. Okay? So yan, sana nagkaintindihan po tayo, Sana naunawaan ninyo ang aking paliwanag tungkol dyan sa like and share, ha? Kasi marami ang nagtatanong, hindi daw ako marunong, sabi ng iba, hindi daw sila marunong, ha? Yan, tinuturo ko po sa inyo, mga kababayan. Okay, so ito pa. Ayan, like and share, mga kababayan. Ha? Basta like and share nyo lang para mas marami pang makapanood. Okay? Tapos, dito naman mga kababayan, ang FB ko naman, ito, ang FB ko. Sa mga nagtatanong sa FB ko, ito ang FB ko, yun, BMR POB. Ito po, BMR POB. Yan, ito po, Yan. Pag hindi pa kayo naka-follow, follow kayo dito. Yan, Ayan, nila naman following nito. 550 na po ang followers, ng BMR POB. Yan. Tapos gusto nyo pong mapanood ng mga reels, punta kayo dito sa reels. Ayan. Piliin nyo na lang dito kung anong gusto nyo panoorin dito ng mga video. Yan, mga kababayan. Ayan. Pero pagka following na kayo nito, ayan, followers na kayo nito, makikita kayo or ma-notify na kayo nito kung ano man ang i-upload ko dito, mga kababayan. Sige. So, ito po. Mayroon na po tayo rito mga nakita na mga bidyong ganito. Hindi ko alam kung sa tingin ninyo ay mayroon din po tayo sa TikTok. Hindi ko pa nga lang masyado na uploadan. Pero, bisitahin nyo lang po mga kababayan. Ganon din, BMR din, TikTok ito, Ito po. BMR mayroon na po tayo rito mga puro parehas lang ang aking profile. Ito rin yata ang profile ko doon, mga kababayan. Okay? Sige. Yan po ang ating mga kababayan, ang ating sinishare sa inyo. Sana magawa nyo lahat yan, mga kababayan, ha? Pakikisuyo lang, okay? Sige. Sa mga gusto mo pa shoutout, tingnan natin. Ito naman ang mga gusto mo pa shoutout. Ito ang gusto mo pa shoutout. Ano pong FB mo, Sir BMR? Ayan, tinabi ko na kanina, Leonora Auricia. Ayan, shoutout sa iyo. Nag-like na, sabi ni Tessie Rubihis. Thank you po, ma'am. Salamat, sir, sa Korte Suprema, sabi ni Jesus. Ayan. Good afternoon po, sir. A shoutout sa inyo watching from Varona Street, Barangay 95, Tondo, Manila. Robert Tianzo. Oy, shoutout sa iyo, Robert Tianzo, dyan sa Tondo, Varona Street, ha? Kompleto ang address niya talaga, mga kababayan, taga Tondo. Isang kaibigan natin dyan na supporters, followers ng BMR.
Viewing from Palm City. Maayong hapon po sa inyo po lahat. Sabi ni Kajimat Rose. Shoutout sa iyo, Kajimat Rose sa Palm City. Saan yung Palm City? Sa Amerika ba to? Di makain ng aso ba? Sabi ni Lorna Leonilio. Mukha nga. Ang talino talaga ni attorney. Dapat po isa kayo sa mga attorney ni VP Sara Duterte o kaya po ay isanggo ninyo ang mga alam ninyo sa isa sa mga attorney ni VP Sara Duterte. Sabi ni Kabayan Adventure TV. Shoutout sa iyo, Kabayan Adventure. Danilo Ginay-Hinay. Di ba tuta booking ka dito? Sabi niya. Shoutout po sa inyo lahat yan mga kababayan. Maraming salamat. Ayun, may nadagdagan na ng 2 kasi nag-148. Maraming salamat. As always, Pilipinas. Bye-bye!